So guys, dito naman tayo sa pond na kung saan ito yung mga 3 months old. Yan, na mga black eel. Tingnan natin. Ayan o, pansin nyo yung aeration talagang grabe, ang lakas. Halos nako-cover niya yung kabuuan ng pond. Ayan o. Ang dami. More or less sir, mga nasa ilang piraso po yun nandito? 20,000 pieces to. 20,000 pieces. Grabe. Ang dami. Ito guys o. Sir, kung mapapansin mo, may mga malalaki, no? Opo. 3 months old to, pero merong mas malalaki. Opo. Okay, yun yung tinatawag na shooters. Yeah, we call them shooters. Why? Mas malakas silang kumain. Okay po. Parang tao rin, di ba? Opo. Magkaedad tayo, pero mas malakas akong kumain sa'yo, mas mabilis akong lumaki sa'yo, di ba? Ganito rin sa eel. Okay. So ayan guys, so dito, Hindi naman lalaki, oh. hindi halos sila pare-pares ng size. Oo. Yo, what's up? Sa magandang araw ulit sa inyo mga kapiskada. So it's nice to be back. At yun, pupunta tayo sa Calaca, Batangas dahil meron tayong i-features na farm. At bago to sa ating channel, so samahan nyo ako ngayon. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano yung mga makikita natin doon at ano yung mga mangyayari ngayong araw. Guys, ngayon nasa Silang area tayo. Ito yung papunta ng Silang, diretso papuntang Tagaytay. So babiyahe tayo papunta ng Nasugbu yung way natin. Tapos kakaliwa tayo papunta ng Lemery, pero hindi na tayo aabot doon. Dito lang tayo sa may bandang Calaca, no? So samahan nyo ako guys, tara biyahe tayo. Let's go. Guys, dito na tayo sa may puntang Lemery to eh. Ayan, kumaliwa tayo dun sa arko ng Nasugbu. At yan, nakita nyo, maulan, mapag, grabe, ayan o. Sobrang mapag. Ito yung pinakamasarap na feeling dito. Ayan, ang lamig, tapos mapag. So mga around 25 minutes nandun na tayo sa area. Tapos update ko kayo maya maya kung ano yung mga mangyayari doon. Dahil na-excite ako at bago sa ating channel. At pakita ko sa inyo kung ano yung mga mangyayari sa farm na yon, sa ginagawa nilang pagme-maintenance at sa sistema na meron sila pagdating sa pag-aalaga, no? So check natin yan guys, tara, let's go. So guys, paglampas natin ng Canyon Woods, ito yung pinaka-arko nila dito. Ayan, Calaca, City of Character. Ayan, no? So kumanan tayo dyan. Ayan, tapos dire-diretso tayo. So nasa 26 minutes pa tayo pala guys. At pag ganito yung panahon, medyo delikado at di natin kailangan magmadali. So pag ngayon madulas yung kalsada, kaya dahan-dahan lang tayo. Pag pupunta kayo dito, eto, pag nakita nyo itong maliit na waiting shed na yan, may kaliwaan dito. Diretso tayo dito sa Barangay Balimbing. Ayan, naangat tayo dyan. So tara, let's go. So yan guys, touchdown tayo dito sa may Calaca, Batangas. At yun, nandito tayo ngayon sa SMO, Pacific Trading Philippines Incorporated. At ngayong araw guys, ayan, papakita ko sa inyo yung kanilang farm ng Unagi, no? Eel Farm. At kasama natin yung owner, Sir Richard Sorita. Ayan, sir, magandang araw. So guys, papatour tayo kay sir. At papakita ko sa inyo guys kung ano yung mga mangyayari ngayong araw. Kasi may mga different area na tayo ay pupuntahan. From dito sa nursery, nandun yung grow out, yung mga pang-export nila. Ayan, papakita natin, lilibutin natin ngayon yan at papasama tayo kay Sir Richard. So bali sir, saan ba tayong mag-start? Dito tayo, sir, sa nursery. So ito guys. Okay, nursery. So nursery area nila. Sir, sa mga hindi nakakaalam, yung Unagi is For the information of everyone, no, ang unagi ay palos. Palos. Okay, sa Tagalog. Okay. Ang palos naman, ang sabi ng mga experts, no, ang spawning ng palos ay sa Marianas Island, sa Guam daw, okay? And through current, okay, natatangay sila sa Pacific Ocean. And then according to weather condition, merong mga Japonica species pumupunta sa Japan. And then yung mga bicolor naman, pumupunta sa mga tropical condition like Philippines and Indonesia. Okay, so
ang steps natin, upon arrival sa farm, okay, dito natin sa nursery lalagay nila. So, upon dun sa pinaka-supplier ni Sir Richard, yan, pagdating, so dito muna sir, bali kina-quarantine Yes. muna. Yes, dito muna sila. Mga 1 month sila dito, 1 month to 2 months. Okay? 1 month dito sa pan na to. Yes. At napansin mo dito guys, and sobrang liliit. So by the way guys, yung unagi pala na binabanggit natin, ito is Japanese term ng freshwater eel. So ito is mga black eel siya. Correct. Ayan o. Kita nyo, ang liliit. Ito bali sir, mga ilang inches pa lang po ito. Actually, tignan mo mga 1 inch lang yan. Maliliit nga po sir. Maliliit, sobrang liit. Para sa information ng karamihan, ang glass eel, pag maliliit sila, we call them glass eels. Glass eel. Yeah, because they are transparent. Okay? Kitang-kita mo yung buong katawan nila. Transparent sila. Pero after 2 weeks to 1 month, black na yan sila. Oh, Pero okay. they starting to become black already. Kasi guys, pag yung ganito palang size ng mga maliliit pa, yung kulay nila, makikita mo talaga as in parang glass din. Transparent yung kulay. And habang lumalaki sila, nagta-transition sila, may mga iba rito, mga nagda-dark color na sila. Nagda-dark na. Ayun. Okay. Ito yan 1 month. Wala pang 1 month pa pala yan, by the way. Ito, 2 months na siya. Ito sir, 2 months old na to. 2 months old na. So, etong unang pan na to guys is wala pa siyang 1 month. Ito, 2 months old naman. Ito, lalaki na. Ay, lalaki na. Grabe. Ito, guys. Ang dami. Ito sir, sa pan na to, mga more or less, mga nasa ilan piraso yung ano? More or less mga 10 to 12,000 pieces to. 10 to 12,000 pieces guys ng mga black eel. Ayan o. Tapos mga more or less, mga ilang inches na po ito sir? Mga 2 inches na. 2 inches. Yung iba, 2.5. So, iba-ibang size. Ayan guys. Tapos, napansin ko dito guys, yung kada pan, malakas yung pinaka-aeration nila. Bali sir, malaki rin po ba yung factor natin sa pag-aalaga ng eel kapag malakas yung aeration natin? Of course, malaking factor yun. So, kasi kung mahina ang oxygen natin, magkakasakit ang isda, mahinang kumain. Okay. So, kailangan talaga, tignan mo, nano-power system yan. Talagang Kailangan malakas yung galaw ng tubig sir, no? 24/7 ang mga aeration yan. Na nakabukas. Yes. Okay. Yung aeration nila, ang laki. So bali dito sir, ang gamit natin na tubig para sa mga viewers natin, sa mga hindi nakakalam, sa pag-aalaga ng eel, ang gamit natin tubig ay Freshwater. freshwater. Yeah, deep well, meron tayong deep well. Deep well. Okay guys, ayun, may deep well sila doon, no? Yan. Tapos, eto sir, regarding naman sir dito sa different size na pinapakita natin sa kanila ngayon. Napansin ko sir, eto ba isa sir sa mga karakteristik po ng mga eel, yung parang nag-circulate motion sila, umiikot? Yeah. That's one of their characteristics talaga. Umiikot-ikot sila, mamaya konti, gutom na yan. Ah, okay. Gutom na yan. Mamaya, pagka gutom na sila, makukumpul-kumpul na yan. Parang yung mga ganito sir. Yes. Yeah. Eto guys, nakukumpulan na. Ayan. Pero yung mga iba, eto, Yan, active yan. active lahat. O, paikot. Very active sila, mamaya gutom na yan. So, napansin ko dito guys, mahilig silang mag-circular motion ng paglalangoy nila. Ayan, ang dami. Ayan, oh. Grabe. Guys, first time lang to sa ating channel, no, na may feature sa inyo yung ganitong klase ng eel. At masasabi ko guys na ito is very interesting din dahil ito is for sure, no, isa sa mga high value at pwede rin yung pagkakitaan at pwede rin yung pagsimula ng negosyo. There are 2 major species in the Philippines. Okay, we have the Anguilla bicolor and Anguilla marmorata. Okay, way back 2015, I used to culture yung 2 species, marmorata and bicolor. Pero way back 2018, nag-focus na ako sa bicolor. Oh, Why? Because it's more expensive. Bicolor is already accepted in Japan as a substitute to their Japonica species. So, ang marmorata, hindi na ako nag-aalaga kasi mas mura yon, and Korea lang ang export natin sa marmorata. Pero dito sir, ano yung mga bansa na sinusupply nyo na rin? Okay, we export to Korea, Taiwan, and Japan. Okay. And then sir, ito pala, matanong ko po pala, no, ilang years na po tayong nag-aalaga ng eel? Yeah, I started this venture way back 2015.
So it's been 11 years. 11 years. So, Yeah, matagal-tagal na rin, no? Ayan guys, so eto, nasa bungad pa lang tayo. Yung pinakita ko sa inyo kanina, ilang pan pa lang yan. Wala pa tayo sa mga iba-ibang section dahil meron pa tayong pupuntahan doon. Meron pa ditong kabilang building. Ito pa, no? Dahil sobrang busy ng mga staff ngayon. Ayan. So check pa natin at pasilip natin sa inyo. Okay. Ito naman yung mga Kuroko natin, no? Kuroko, sir. We call them Kuroko. Ito Okay. yung mga 6 inches. And this is the export size. Oh, okay. Ito yon, export size. So bali guys, yung tinatawag nila dito sir no, na Kuroko, ito yung ideal na size kapag in-export nila. Okay. Ayan no. Yeah. Kita nyo, mga malalaki na rin. And ang kagandahan dito talaga sobrang active sila. And by the way guys yung kabuuan ng farm, no? Upon arrival ko pa lang dito guys, sobrang linis, sobrang organized at wala akong naamoy na mga lansa dito. Sobrang linis ng kanilang farm. Tapos ito, mapapansin nyo, ito yung pinapakita natin na sample, no? Pagka i-export na sila. Ito yun guys. Around mga 6 inches sir, Yeah. taas. Yeah, 6 inches. Pero ito sir, ano yung main na bansa na sinusupply natin pag ganitong Japan? Japan and Korea. Okay. By the way, sir, just for the information of everyone, anything below 6 inches is prohibited to export. Oh, okay. So there's a policy, there's a rule from the Philippine government na bawal ilabas ang mga fingerlings. Okay. Bawal ilabas ang mga fingerlings. So, ang export size natin starts from 6 inches and up size. So yun sir, yung mga legal na pwedeng i-export na. Yes. Pero pag mga maliliit, bawal pa. Bawal. Okay. Tapos dito sir, nakita ko dito, may mga malalaki tayong mga eel. Ito naman yung mga 400 grams natin. Locally, we are selling it locally. Oh, okay. So bali, local and international din pala kay sir. Yeah. So we have Korean, Chinese, and Japanese buyers locally. Na mga restaurant yun sir. Ang mga restaurant. So guys, eto, napaka-solid nito guys. So hindi lang pang export no, dahil si sir matagal na rin nag-aalaga and meron na siyang mga regular client na mga restaurant like Korean, no? Meron siyang mga Chinese restaurant na sinusupplyan nito. Ayan. So bali sir, ito in terms of feeding naman, no? Mga ilang beses niyo po sila pinapakain sa isang araw? Okay. We normally feed 2 times a day. Mhm. One in the morning and one in the evening. So, like, ito naman mga isla na to, mga 9 to 10 inches na. 9 to 10 So, inches. Yeah, we can feed them once a day na lang. Okay. Okay, once a day na lang siya. Pero yung feeding niya, parang double na. Yung Mhm. papakain mo sa umaga at saka gabi, isang buhos na lang. Okay, kumbaga ano na sir, parang binubus na natin pero once a day feeding lang. Yeah, one time feeding na lang. So yung mga ganitong size, mostly kapag once a day feeding, pero yung mga maliliit, mas marami tayong magpakain doon, so like 2 times a day. Yes. Okay. Yes. Basta mga from fingerlings all the way to 6 inches, 7 inches, 2 times a day pa rin. Okay, 2 Pero times a mga day. 10 inches and up size, we can do once a day feeding na lang. Tapos sir, nabanggit niyo sa akin regarding sa feeding, yung pinapakain niyo dito is import pa, no? Yes, yes. Imported from Taiwan and China. Okay. So bali guys, ito yung pinakita ko sa inyo kanina nung nagpapakain tayo. Kaya kung mapapansin nyo, medyo cloudy yung tubig natin dahil nga kakatapos na nilang kumain. And sobrang lalakas kumain. Nagulat ako pagka agis nila ng feeds dito. Wala pang ilang minuto, naubos na rin nila lahat, no? Tapos eto sir, regarding naman kapag after nilang pakainin, mga ilang beses po tayo nag-water change dito? Yeah, after the feeding, siguro mga 2 hours, 3 hours after the feeding, we flush the water, okay? Mhm. I-replace natin yung tubig nila. So that when they eat again, malakas silang kumain. Tapos sir, yung pagbabawas po natin ng tubig, it's a 100% po ba? 100% na. 100%. Dati kasi nag-50% kami bawas. And then we observed na may mga dumi pa rin na nagtitira. So we might as well flush everything. Malakas naman yung tubig natin. Mhm. Replace everything na lang. Tapos sir, yung pinakamalaking size pala ng eel na na-encounter nyo, ano po yung nilalaking max size nila? Meron tayong mga different types of buyers, okay? Ang Japanese buyers, they prefer 250 to 300 grams per piece, ha? And then Korean buyers, they like 400 to 500 grams per piece. Okay. But for the Chinese buyers, they prefer bigger ones, like
600, 700 grams and up size. Pataas sir. Malaki na. Malalaki. Ang lalaki, oh. So yun yung binabanggit natin guys, no, na dito sa ganitong klase ng pag-aalaga ng eel, yung size, yung usual na mga nagiging buyer nila is nakadepende doon sa size, no. May yung iba like Japanese, mas gusto nila ng by grams, and yung mga ibang foreign country naman like mga Chinese is more on mga bigger size naman sir. Bigger size. Yung gusto nila. Ayan guys, so makita nyo, napakadami dito. Ayan. Naitanong ko sa inyo po pala sir kanina, no, regarding dun sa climate natin at lalo ngayon nag-uulan, ano mas prepared nila sir? Kailangan ba sir mas malamig ang klima or mainit na temperature? Based on our observation and also on our practice now, they prefer hot weather, okay? Pag napapansin nyo, medyo mababa yung Pinakabubong sir. bubong niya. Para pag maaraw, direct yung heat niya, no? Ma-absorb ka agad sir, no? Yes. Kasi mas magana ang eel pag mainit. Kumbaga mabilis sila sir magtunaw ng pagkain. Mas maganang kumain. Mas magana. Mas maganang kumain. So, minsan pag napapansin namin na medyo matamlay sila, matamlay, malamig ang tubig, palitan lang namin yung tubig, and then we replace them with a new set of water, pakainin mo, banat yan. Okay. Sobrang lakas kumain. So guys, galing tayo dito, tapos umikot tayo dito at nanggaling tayo doon. Ngayon, dito naman tayo, sabi ni sir, dito daw yung may mga malalaki na. Ayan. So check natin dito guys. Dito naman sir, sa pond na to, eto mga mas malalaki to sir, no? Yes. Ito ay na-sizing na natin, Mhm. and it's ready for delivery sa Chinese restaurant to. Chinese restaurant. Malalaki to. Malalaki, guys. 700 grams. Ang laki na ito, yung pinakaulo niya guys, ang laki. Yan, anting-anting na namin yan. Mga Grabe. 1.2 kilos na yan. Ang isang piraso po. Yeah. Grabe, ang laki. Hindi Ayan, na oh. namin binibenta yan, sir. Grabe, ang laki nun. Ito guys, nakita ko to. Ito. Papaswerte na namin yan. Grabe, Mga sorry. 1.2 kilos. So sa lahat ng mga nakita kong black eel, ito yung pinaka nag-ano sa akin, malaki. Ayan. Tapos sir, matanong ko po pala sir regarding sa mga pond na pinapakita po natin. Ano po yung mga sukat kalimitan ng pond natin dito? Sukat. Okay, itong pond na to ay 6x6. So, 36 square meter. 36 square meter. Tapos 6 by 6 meters yung pinaka ano niya sir. So, 36 square meter. Kung halimbawa naman sir regarding sa mga viewers natin, meron sila mga property tapos gusto nilang i-convert. May ideal size po ba ng area pag magtatayo tayo ng farm na kagaya nito? Kung example, mag-beginner pa lang, mag-start pa lang? Para lang sa kaalaman ng mga kapatid natin na willing to invest on this type of project, itong area ko ay 2,000 square meters lang. 2,000 square meter. 2,000 square meters, pero I have 39 tanks. 39 tanks. Yeah. So kabuuan sir. Yeah. Ayan, oh. 39 tanks, kasama na yung bahay natin doon. Yun, ito may Staff bahay. house, and may staff house dito. Ito yung mga staff house So, niyo sir. for beginners, I would recommend to just build 2 buildings. Dalawang building, nursery yung kabila, Okay. and then yung kabila naman, doon natin nililipat yung mga lumalaki na. Grow out sir, no? Oh, yeah. Okay. Ganun muna. Pero kung may budget naman, pwede namang, Talagang to the highest level na kagad nila. Okay. napapansin mo sir, no? In one building, there's one vacant na tangke. Napansin ko nga sir. Tubig lang. Yes po. Na tubig lang. Why? Kasi lagi tayo nagpapalit ng tubig. Okay? So kung galing lang dun sa overhead tank natin yung tubig, hindi kakayanin. Mhm. So we reserve one tank for as water reservoir. So kumbaga sir, ito yung pinaka-pondo, imbakan. Okay. So, tsaka aerated na rin yung tubig. Oh, yun nga po. Kaya may hangin na rin to eh. Tsaka malakas yung pump system nila dito guys. And yung aeration nila pala dito guys, so nabanggit ni sir, 24/7 yung gumagana yung mga air pump nila sir. And matanong ko na rin sir, just in case po no, na mag-brand out, kaya ba mag-survive sir ng mga eel? I would say kaya nila up to 3 hours 3 hours. na walang kuryente. More than that, medyo mahirapan tayo. That's why dapat meron tayong available na genset. Genset, may generator dito May guys. genset tayo. Hindi pwedeng mawala yan, sir. Mhm. Very vital yan sa operation sa atin. So pagka nawala ng power supply, ang tendency kasi kahit sa aquaculture naman no, karamihan sa aquaculture, pag nawala yung aeration, makakatagal yan. Kagaya ng sinabi ni sir, 2 to 3 hours, pero at the end, hindi talaga nag-survive, bibigay.
At madaling tumaas yung ammonia kapag walang aeration. Kaya napaka-importante guys sa mga aquaculture, mapa-eel or kahit ibang aalagaan natin, talagang napaka-importante ng aeration tsaka yung patubig. Tapos eto guys, pakita ko muna sa inyo, ito yung binabanggit natin kanina na yung pondo nila sir na bakante na pond na kung saan ito, ini-stack nila yung tubig. Ayun o, kung makikita nyo. Para pag magpapalit ng water is madali na silang makapagpuno. Ayan. Ito pa yung mga ibang eel nila dito. Ayan o. So, kada pond na pinupuntahan natin with different sizes yan. Kagaya nung kanina, nursery, then yung mga grow out pond nila at yung mga mas malalaking size. So dito, ito more or less mga nasa 100 to 120 grams per piece daw. 100 to 120 grams per piece. Yun o. Tapos sir, halimbawa po kung sakali sa mga manonood nating na nakasubaybay, just in case po na gusto nila, halimbawa sir, gusto lang po nila mag-try na bumili na para matikman yung lasa nito. Tumatanggap din po ba tayo nun? Yeah, pwede naman sir, pwede naman. Pwede naman. Pwede naman. May minimum order po ba tayo sir ng Yeah. pag-avail nila? For restaurants, nagmi-minimum ako ng 20 kilos. 20 kilos. Yeah. 20 kilos per, per order. Mhm. Pero kung kung Personal consumption lang. personal consumption lang, 5 kilos okay. 5 kilos, okay na po yun. Yan. So, para ma-idea din kayo guys, kasi ito, nabanggit sa akin ni sir, talagang gustong-gusto doon ng mga Japanese to, no? Korean, tsaka mga Chinese. Ayan, kaya marami sila sir na regular na restaurant sa Manila, no? Yung sinusuplayan. So, bali guys, ito kung mapapansin nyo, ito yung kabuuan ng farm. So, meron pala dito 1, 2, 3, 4 na building. And ito yung pang-5 na pupuntahan natin. At kasama pa rin natin dito si Sir Richard, ayan. So pakita natin. Bali sir, itong building na to is merong pong ilang pan po yun nandito? 6. 6 na pan. Ayan guys. So pakita natin dito yung mga laman ulit. Ito. Sir, kanina, nabanggit ko sa iyo, yung mga 3 months old doon. Yes po. Ito yung kasamahan niya. So, Okay. ibig sabihin, iniwan niya to. Mm. Ito yung mga, nung nag-sizing tayo, Mhm. ito yung mga naiwan. Oh, Sa mga 3 inches na yun, ito mga 2 inches lang. Mhm. Grabe guys, ang dami ito. Nagsisiksikan dito sa Pero 3 months lang yan. Okay. 3 months old to pero may mga malalaki na rin sir, no? Pero malalaki na rin. Ayan, Kasi oh. nahiwalay na sila eh.